Binigyang pagkilala din ang 5 bagong fellows ng PhilAS dahil sa kanilang pangmatagalang kontribusyon sa agham at teknolohiya. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Sa 74th Annual Convention ng Philippine Association for the Advancement of Science and Technology o PhilAST, pinarangalan ang 10 Pilipinong scientists at innovators na nagbigay ng malalaking ambag sa health, sustainability, engineering, agriculture at information technology. 2 dito ay mga proyekto para sa mga magsasaka, tulad ng bamboo bin dryer at mechanized farming tools ni Dr. Mary Ann Baradi. Layon nito na mapababa ang gasto sa produksyon, ma-ensure ang quality ng palay at mabawasan ang mga nasasayang na ani. May mga tumaas ang kita because of the reduced cost of production. With the use of the technology, nami-minimize natin yung losses, not only in terms of doon sa quantity, but pati na rin sa kalidad ng ating mga palay. Kasabay nito, ipinakita rin ang inobasyon ni Dr. Cynthia Garambas sa food processing. Aniya, tumutulong sa mga kooperatiba o Farmer Cooperatives Association ang kanyang mga proyekto para mas mapreserba ang sobrang gulay at prutas, mapahaba ang shelf life ng produkto at makapasok sa bagong mga merkado. As you value or as you add value to our crops, nag-increase din yung price ng commodity. So ganun po kasi yan. And so by introducing processing into the crops, ayan, lumalaki yung kita ng farmers. Malaking bilang ng mga magsasaka ang nakinabang na sa kanilang trainings na hindi lamang nakatutok sa proseso ng produkto kundi sa pagpapalakas ng kanilang kaalaman sa marketing at entrepreneurship. Bukod sa awarding, inanunsyo rin ang 5 bagong fellows ng PhilAST bilang pagkilala sa kanilang pangmatagalang kontribusyon sa agham at teknolohiya. Kasabay nito, nanawagan si PhilAST President at dating DOST Secretary Fortunato Boy de la Peña na higit pang bigyang diin ang research projects na nakakatulong sa buong bayan, lalo na ang mga nasa laylayan. Some people may not agree with me, but I am for science and technology for development, meaning to say I give priority more to the usefulness of the outcomes of research rather than the counting of publications. Ayon naman kay De La Peña, malaki ang potensyal ng AI sa pag-angat ng ekonomiya, basta't maayos na mapapatupad ang mga solusyon na angkop sa Pilipinas. I also believe that while it is not yet popular to the SMEs, we can do something with the use of AI for our SMEs. Bili ni De La Peña, hindi lamang isang propesyon ang pagpasok sa agham at teknolohiya, kundi isang malawak na oportunidad para sa mga kabataan ngayon at sa mga susunod na henerasyon. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.